Matapos ang buong paliwanag sa lahat ng abilities ni Chrollo na ngayon kanyang gagamitin para mapatay itong si Hisoka, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 353 ng Hunter x Hunter o ang episode 14 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang purong bakbakan since na tapos na mga kaibigan ng episode sa buong pagpapaliwanag ni Chrollo sa kanyang mga abilities. Kaya naman, this is Mr. McKen at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Cold-Blooded. And right off the bat, makikita natin itong mga tao na nagpapanik na ngayon at nagkakagulo na dito sa stands. Habang si Hisoka naman ay nananatiling nakatayo at hinahanap ngayon si Chrollo na humalo na sa mga audience. Maya-maya pa ay may napansin naman si Hisoka dito sa dalawang taong pinatay niya kanina. Kasi nawala raw ang antena na nakakabit sa batok ng dalawang taong pinatay niya. Na sa kanyang isipan ay wika pa niya na nawala na raw ang mga antena. Na ang akala raw niya ay mga tunay talagang object ang mga antena na yun ni Shalnart. Pero siguro ay may parabang sinulid daw ngayong ikinabit si Chrollo sa mga antena upang mahila niya ito pabalik kapag patay na ang mga kinokontrol nitong tao. Matapos dyan ay habang may kita dyan si Hisoka at nagkakagulo na ang mga tao, ay nagsalita naman ang announcer na sabing wag daw silang magpanik kasi delikado raw na mag-uunahan ng mga to sa exit. Maya-maya pa ay habang tinitingnan ngayon ni Hisoka ang mga tao sa paligid at sa stands, ay bigla naman siyang may napansin nang makikita na nagulat ang ilan sa mga tao sapagkat biglang may nag-appear na kanilang copies mga kaibigan dito sa kanilang tabi. At medyo marami-rami ang ginawang copies dito ni Chrollo. At sa mga nagtatanong sa kung paano nag-appear na para bang buhay ang mga copies na ito mga kaibigan, since alam naman natin na ang mga kopyang napuproduce ng gallery fake mula sa living being ay nagmumukhang bangkay talaga o wala talagang buhay, ang sagot dyan ay matapos magawa ni Chrollo ng kopya ang isang tao using gallery fake, ay agad niyang binuksan ang page ng order stamp at ini-activate ito upang matatakan ng stamp ang copies at magsilbing puppet. Kaya ngayon ay nagmumukha itong buhay mga kaibigan katabi ang original nito. However, kung nagtataka naman kayo sa kung bakit walang may kitang stamp dyan mga kaibigan sa noo ng mga copy, maaaring ang sagot naman dyan ay itinatak ni Chrollo ang stamp sa ibang parte ng katawan nitong copied person, or maaaring di lang talaga visible ang stamp mark pagdating sa pagkakaguhit dito. Gaya na lang sa ibang uri ng pagkakaguhit na kung saan ay ang isang tao na nasa malayo ay di gaanong ka-detailed mga kaibigan. Anyways, mabalik tayo rito kay Hisoka. Nasa isipan nito ngayon ay wika pa niya na ngayong activated daw ang gallery fake ni Chrollo dahil nakakapag-create daw ito ngayon ng copies, masasabi niya na ang convert hands ability ay i-deactivate daw pala nito. Kasi para ma-perform ang gallery fake kailangan muna ni Chrollo lagyan ng bookmark ang page ng gallery fake at isarado ang libro para magamit ang left and right hand nito. Ayon pa nga rito kay Hisoka na since naka-deactivate daw ang convert hands ay maaaring kumuha raw ngayon si Chrollo ng damit mula sa audience para i-disguise ang sarili nito bilang kabilang sa mga audience. Maya-maya pa habang hinahanap pa rin ni Hisoka si Chrollo dito sa mga audience, may kita naman ang biglaang pag-iba ng kilos ng ilan sa mga audience mga kaibigan na tila ba'y papasugod na ito ngayon dito kay Hisoka. Bagay na ikinasurpresa naman ni Hisoka sapagkat makikita nga na marami-raming tao na ngayon ang papasugod sa kanya mga kaibigan. Kaya ayon naman ngayon ng announcer na wikang, ano itong nangyayari ngayon? Ang mga audience ay inaatake na si Hisoka. Yun ay may kita rito mga kaibigan na ang mga taong papaatake ngayon sa kanya ay puro pala mga puppets na may nakatatak na order stamp sa mga noon nito. Kaya dito na na-realize ni Hisoka na ang ginawa pala ni Chrollo kanina ay ang i-activate ang gallery fake, i-bookmark ito para makagawa ng copies ng mga tao, buksan ang order stamp at tatakan ang copies at bigyan ito ng order na wasakin si Hisoka. So grabe ang tindi ng strategy ni Chrollo mga kaibigan. Nasa isipan ngayon ni Hisoka ay napasabi siyang nasa 30 puppets raw ang papaatake ngayon sa kanya na hindi raw hihinto sa paggalaw hanggat sa di ito napupugutan ng ulo. Pero sa tingin niya considering daw sa bilis ni Chrollo ay posibleng mas marami pa raw sa 30 puppets ang nagawa na nito. At siguro may mas marami pa nga raw puppets ang di pa raw ngayon nabibigyan ni Chrollo ng utos. Kaya naisipan niyang mag-take time na lang muna hanggang sa di na raw gaano karami pa ang mga taong nagsisibagtakbuhan ngayon palabas ng arena. Kung kaya't dito na itinaas ni Hisoka ang kanyang kamay at ini-activate ang bungee gum para makapunta na sa ceiling. Nang ginawa ito ni Hisoka ay napasabi naman ang announcer na tumalon daw si Hisoka ng napakataas para maiwasan daw ang napakaraming umaatake ngayon sa kanya. Subalit habang papapunta pa lamang siya sa ceiling ay bigla namang nagsikilos ang mga puppet na lubos na ikinagulat ni Hisoka sapagkat dahil sa dami ng puppets na humahabol ngayon sa kanya ay nakagawa ang mga to ng tila by human ladder na ang isa ay nakapatong sa isa hanggang sa may puppet na nakalapit na talaga dito kay Hisoka. Kaya na may habang nasa mid-air ay dito na pinagsisipahan ni Hisoka ang mga puppets na habang ginagawa niya ito ay may kita naman ang isang figure na mabilis na kumilos sa likuran ni Hisoka, in which ang mabilis na kumilos na
figure na yan ay walang iba kundi si Chrollo pala, na ngayon biglang lumapit sa may likuran ni Hisoka, na ngayon abala naman sa pag-atake ng mga napakaraming puppets. At kapansin-pansin dito mga kaibigan na nag-disguise na nga si Chrollo. Nagsuot ito ng bagong jacket at nakabonet na para makonceal ang tattoo dito sa kanyang noo. Matapos niyan ay dito na naghanda ng suntok si Chrollo dito sa left side ni Hisoka. Napansin naman ito kagad ni Hisoka kaya inangat niya ang kanyang braso o siko para depensahan ang kanyang sarili sa suntok. Subalit ang suntok na ito ay feint lang pala mga kaibigan na nagawa ni Chrollong masipa ng napakalakas ang ulo ni Hisoka, na sa sobrang lakas ay parang kinuryente ang buong katawan ni Hisoka sa impact ng sipa na yon. Matapos niyan ay ang papatalsik naman na si Hisoka ay napasabit sa kanyang isipan na sigurado raw siya kanina na ang kanyang left side ang pupuntiriyahin sana ni Chrollo. Pero grabe, nagawa pa rin daw ni Chrollong mabago ang atake nito base sa kanyang reaksyon kanina nung sinubukan sa kanyang depensahan ng kanyang sarili. Kung kaya't dahil sa ginawang to ni Chrollo ay mas lalo pang nakaramdam tuloy ng pleasure itong si Hisoka na wikang, grabe, ito ang gusto ko. Matapos niyan ay nang tuluyan ng bumagsak si Hisoka mula sa itas ay may kita naman itong nakangiti habang mabilis na pinapalibutan ng mga puppets. Kung kaya't agara naman niyang pinagsisipa ang mga to, una sa likuran nito, pangalawa sa may bandang kanan at kasunod niyan ay sa magkabilang side naman. However, masyadong madami ang puppets mga kaibigan kaya nagawa ngayong mahawakan ang leeg ni Hisoka ng ilan sa mga puppets na ngayon gusto nang putulin ngayon ng ulo nitong si Hisoka. Kaya sa isipan ngayon ni Hisoka ay napasabi siyang hindi raw hihinto ang mga to hanggat sa di napuputol ang mga ulo nito. Na dahil sa wala rong emosyon ang mga puppet ay masasabi niyang mas problematic pa raw itong i-deal kesa sa mga regular na mga attackers o mga tao talaga. Kung kaya dito naman napakawala ng spinning kick si Hisoka dahilan na napaatras niya ng bahagya ang mga puppet. Subalit may napansin naman siya sa kanyang likuran nang dito'y nagawa na naman siyang matamaan ni Chrollo ng napakalakas na sipad dito sa likod ng kanyang ulo, bagay na nagpainis kay Hisoka. Matapos niyan ay sumugod ulit ang mga puppets habang sa isipan ngayon ni Hisoka ay wika niya na naghihintay lang daw lagi si Chrollo ng tamang pagkakataon na siguradong makakapaglan talaga ito ng atake sa kanya. Na ang ginawa raw ni Chrollo ay ang umatake, dumistansya ulit at maghintay ulit ng pagkakataong makapagland ng fatal blow. Isang napakagandarong hit and run strategy. Na bukod pa riyan ay sinusubukan din ni Chrollo na mapalapit siya sa mga puppets nito. Kaya grabe, kalkulado raw talaga ni Chrollo ang lahat na napaka cold-blooded daw talaga nito. Matapos niyan ay nang papasugod na naman ang napakaraming puppets dito kay Hisoka ay dito naman sila pinaka-atake ni Hisoka sa napakabilis na paraan. Kasi sa isipan niya ay hindi raw makakagawa si Chrollo ng bagong puppets habang kinokontrol na itong mga current puppets mga kaibigan na umaatake ngayon sa kanya. Sapagkat kailangan ni Chrollong nakabukas palagi ang page ng order stamp na ability para patuloy niya pa rin makakontrol ang puppet na umaatake ngayon sa kanya. At hindi rin daw pwedeng tanggalin ni Chrollo ang bookmark na nasa gallery fake dahil magre-resulta naman ito sa pagkawala nitong mga copies na naging puppet. Kaya ang strategy ngayon ni Hisoka ay ang paliitin na lang daw ang bilang nitong mga puppets ngayon. Kung kaya dito na niya hinawakan ang leeg nitong isa at pinutulan ito ng ulo gamit ang baraha. Subalit sa sobrang dami talaga nitong puppets mga kaibigan ay may isa pang nagtagumpay na masabunutan si Hisoka, bagay na ikinainis ni Hisoka. Kaya sinipa niya ang puppet na ito na ayon pa sa kanya na grabe. It's as if na kada may gagawin daw siyang move para makawala sa mga to ay masalo pa raw siyang napapaatras dito. Kaya kailangan niya na raw mag-establish muli ng kanyang posisyon kasi delikado na naman kung ma-overwhelm na naman daw siya dito ng mga puppets mga kaibigan. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna sa inyo ang sponsor sa video natin ngayon. Ito ay ang Xworld, isang play-to-earn app na available sa Play Store na kung saan ay pwede kang kumita just by playing games or your favorite games. Ang kailangan mo lang gawin ay ang mag-ipon ng tinatawag na build tokens na pwede mong i-convert or trade into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. But the question is, paano makaipon ng build tokens? Well, ang ilan sa mga paraan ay ang pag-breed ng mga NFT pets na makukuha mo ng libre upon creating an account. Ang mga pets na ito mga kaibigan ay nag-generate ng build tokens kada segundo na pwede nyo makuha. You can upgrade the pet by pairing or combining the same pet para makapag-generate pa ito ng mas marami pang build tokens. At para mas makakuha pa ng mas marami pang rewards ay you can also invest sa mga tinatawag na X-Sprite, isang NFT na pwede mo ring i-trade. Bukod pa sa mga pets at X-Sprite ay pwede rin naman kayong maglaro ng ilan sa mga paborito nyong games gaya na lang ng Mobile Legends, Call of Duty, Clash of Clans at marami pang iba. Pero kung gusto nyo pang makakuha ng mas marami pang build tokens ay I recommend na dito kayo maglaro sa mga high yield build apps. At para makareceive ng bonus o build tokens upon entering ay be sure mga kaibigan to use my gift code and referral code. Para sa gift code ay go to gift code and type Mr. Animiken 19.
puro po yan small letters mga kaibigan at wala pong space. Uulitin ko po, Mr. Animiken 19. At for referral code naman ay just type Animiken na both capital letter naman. Uulitin ko po, Animiken na capital letters lahat. At huwag po kayong mag-alala mga kaibigan, hindi po ito isang sugal because you can just earn by just playing nang walang pinapalabas na pera. Kaya kung interesado kayo ay you can download the app dyan sa description box o sa pin comment. Maraming salamat mga kaibigan. Now let's get back to the video. Subalit nang di pa nga nakaposisyon ng maayos si Hisoka ay eto na, sinipa na o nagtagumpay si Chrolong masipa si Hisoka ng napakalakas sa tagiliran nito. Kasabay niyan ay may kita rin natin dito na ang libro ni Chrollo ay nanatili pa rin nakabukas dito sa order stamp na ability. Kaya na may matapos ang ginawang sneaky move na yan ni Chrollo na di niya talaga pinalagpas ang slight opening ni Hisoka, ay dito naman naramdaman ni Hisoka mga kaibigan ang matinding damage na naidulot ng sipa na yon. Dahilan na medyo nawawalan na ngayon ng balanse itong si Hisoka kasi posibleng natamaan talaga ang vital organ ni Hisoka. Sabalit kahit papamagsak na dito si Hisoka mga kaibigan ay inindan niya pa rin ang sakit at nagpatuloy sa pag-atake sa mga puppets na yan habang ang kanyang mga mata ay nakafocus naman ngayon kay Chrollo na may kitang mabilis na namang lumayo sa eksena. Kaya na may dito na binilisan ni Hisoka ang pag-atake sa mga puppets at hinugutan na ng ulo itong isa at hinabol na ngayon si Chrollo. Subalit nung medyo nakalayo na siya sa ilang mga puppets mga kaibigan ay may kita naman na sa itaas ni Hisoka ay itong si Chrollo mga kaibigan ay naghahanda na pala ngayon ng isang atake. Pero napansin ito kagad ni Hisoka na sa isipan nito ay alam na raw niya ang plano na gagawin ngayon ni Chrollo. Kung kaya't gagawin niya na raw ito ngayon. At ang gagawin ngayon ni Hisoka mga kaibigan ay malalaman natin maya-maya. Na nang masabi ni Hisoka ay yan na nga mga kaibigan. Dito na siya nag-activate ng bungee gum at may kita na ang ulo nitong puppet na pinugutan niya kanina ay may bungee gum na palang nakalagay na matapos niya ay habang nasa ibabaw si Chrollo ay agara namang hinila ni Hisoka ng napakabilis ang ulo na ginamitan niya ng bungee gum contract at diretsong inatake si Chrollo gamit ito. Subalit kahit nasa mid-air ay inikot naman ni Chrollo ang kanyang katawan para maiwasan ang atake ni Hisoka. Isang move na sumurpresa kay Hisoka. Kaya na may dito na bumuelo si Chrollo sabay sabing tinitignan kita kanina and then diretso na niyang nagawang matatyakan ang ulo ni Hisoka na napakalakas. At nadiin talaga ang ulo dito ni Hisoka mga kaibigan sa concrete floor. Subalit ang napaka-perpektong paglan ni Chrollo ng atake niyan ay nagresulta pala kay Chrollo na matamaan naman ng isang napakalakas na atake ni Hisoka gamit ang isa pang ulo ng puppet. Kaya isang napakalakas na direct hit ang natamo ngayon ni Chrollo mga kaibigan. So nakabawi pa rin si Hisoka, in which ay makikita natin dito na ang ulo niyan ay nakakonect pala sa kaliwang paa ni Hisoka using bungee gum. Na ngayon makikita si Hisoka mga kaibigan na napasukan ng dugo at ngumingiti pa rin na sabing alam ko. Alam daw niya na tinitignan siya ni Chrollo o tinitignan ni Chrollo ang kanyang mga galaw kanina. So grabe, sa unang pagkakataon sa wakas nakatama na si Hisoka kay Chrollo. And man, sandamakmak na puppets ang umatake rito kay Hisoka habang si Chrollo ay nagbibigay pa rin sa kanya ng mga fatal blows habang ino-overwhelm siya ng mga puppets na yan. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay nakabawi pa rin si Hisoka at napakatindi pa nga ang execution ng kanyang pagbawi. Kaya grabe, patindi ng patindi ang labanan. Pero simula pa lang yan mga kaibigan sa isang pautakan at napaka-thrilling na laban. Dahil sa susunod ay may kita naman natin ang matinding pagbawi ni Hisoka sa napaka-problematic na paraan ni Chrollo ng pakikipaglaban. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video ay kanagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, pero bago mo natin tatapusin yung video ay shoutout sessions muna tayo.
Ayan. Maraming salamat and see you guys again on my next video.